Ang mga balita ngayon, 40 banyagang terorista nasa bansa at maaari pa silang dumami ayon sa pamunuan ng AFP. National Broadband Plan inulunsad para sa mas mabilis na internet connection. At bandila ng bansa, winagayway ng Filipino motorcycle riders sa Himalayan Mountains sa India. We earlier reported Malacanang belittling the Bangsamoro Islamic freedom fighters' threat against President Duterte. We'll show you now some of the messages allegedly written by the BIFF in a school in North Cotabato, written on pieces of paper and on blackboards. Photos were taken from the Malagkit Elementary School in Pigcawayan Town. In this photo, the group claiming to be ISIS and that they are part of the same group in Marawi. Now, this other message posted on a school blackboard saying the government cannot defeat them. They also claim Davao is going to be their next target. And here, written on the wall, they even threatened to behead President Rodrigo Duterte. Presidential spokesman Ernesto Abelli has said that the group is incapable of launching or of attacking the president. Never again to martial law! Katarungan at hustisya panlipunan! Ipanglaban! Katarungan at hustisya panlipunan! Salamat po at maraming salamat. This is the warrant of arrest issued by Judge Amelia Fabros Corpus against Senator Laila de Lima. The second arrest order on the lawmaker, no bail recommended. De Lima is facing drug charges together with Jose Adrian Dera or Jad de Vera at the Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205. De Lima is now detained at the PNP Custodial Center in Camp Crame for the first arrest order issued by Judge Juanita Guerrero of the Muntinlupa Court Branch 204. Based on the information filed by prosecutors, De Lima and Dera were into the drug trade sometime in March 2016. Dera allegedly extorted money and vehicles from New Bilibid prison high-profile inmate Peter Ko for the senatorial bid of De Lima in the May 2016 election. Ko then traded and trafficked dangerous drugs and delivered to De Lima through Dera, the proceeds amounting to 3 million pesos and 4 vehicles. De Lima's lawyer says they will appeal the lower court's decision. She still has a pending case before Branch 206 under Judge Patria Manalastas de Leon. The Supreme Court has yet to resolve her petition seeking to nullify her first arrest order. Anjo Alimario, CNN Philippines. Inaalam pa ng militar kung totoong patay na nga ang Malaysian financier ng Maute Group na si Mahmoud Ahmad. Sinabi ni Eastern Mindanao Command Commander Gilbert Gapay na kailangan pa raw imbestigahan nang maigi ang mga ulat na napatay ng mga otoridad si Mahmoud. Ito ay kahit pa sinabi ni AFP Chief Eduardo Anyo sa pahayagang Associated Press na namatay si Mahmoud noong pang June 7 dahil sa lala ng mga tinamong sugat mula sa pakikipagbakbakan sa Marawi. Ayon naman sa Malaysian Press, isa sa mga most wanted terrorists sa kanilang bansa, si Mahmoud. Isa siyang propesor sa isang kilalang universidad sa Kuala Lumpur at sumailalim sa training ng teroristang grupong Al-Qaeda noong dekada 90. Responsable siya sa pagre-recruit ng mga sasali sa ISIS at maging sa pagpapadala ng mga fighters sa Iraq at Syria. Nangako ang Australia na tutulong sa Pilipinas laban sa Maute Group. Sinabi ng Australian Defense Minister na magpapadala sila ng 2 AP-3C Orion aircraft. Ito ay magsisilbing surveillance para matunton ang lokasyon ng Maute Group fighters. Nauna nang nagbigay ng tulong ang Amerika pagdating sa surveillance at komunikasyon. Ang Malaysia at Indonesia naman nakipagsanib puwersa sa Pilipinas para higpitan ang seguridad sa maritime border. So having these capabilities, it could be used in any military operation, not just in Marawi, but of course in all other operations in Mindanao. Like the President said, we're quite capable at this stage. We welcome any support, but at this stage, we take the lead. Posibleng patay na ang isa sa 2 founding members ng Maute Terror Group na si Omar Maute. Siniguro naman ng mga otoridad na hindi makatatakas sa kanila
ang magkakapatid na Mautes at si Isnilon Hapilon. Ang detalye mula kay Julius Disamboron. Julius. Cathy, magandang gabi sa iyo. Isang buwan mula nang magsimula ang bakbakan sa Marawi City, hindi pa rin natitinag ang mga militar na maglunsad ng surgical airstrikes laban sa grupong Maute. Kanina, sunod-sunod na dagundong pagsabog narinig sa mismong ground zero kung saan naramdaman din ng syudad. Mainit na bakbakan ng sundalo at Maute ang sumalubong isang buwan mula nang mangyari ang Marawi Siege. Makakapal na usok mula sa ground zero ang nasasaksihan. Anumang oras, makailang beses naririnig ang pagsabog sa war zone. Ayon sa Joint Task Force Marawi, dahil sa mga aksyong ito, lumiliit ng lalo ang mga lugar ng mga terorista. Kaya't ang blocking force ng gobyerno, bantay sarado sa mga posibleng direksyong pwedeng pagtakasan nito. Binabantayan din ang mga lugar na posibleng pagpasukan ng reinforcement o tulong sa mga terorista. Huling napaulat na hindi pa nakalalabas ng Marawi City ang magkakapatid na Maute at si Isnilon Hapilon, habang malaki naman ang posibilidad na napatay sa bakbakan 2 linggo na ang nakararaan ang isa sa mga lider ng grupo na si Omar Maute. May humigit kumulang na lang 100 bilang ng mga terorista na nakikipaglaban sa pamahalaan. Itutuloy din naman ng militar ang operasyon laban sa Maute kahit sa araw ng pagtatapos ng Ramadan. Yung battlefield natin ngayon ay napaka-fluid, very dynamic. Everyday nagbabago po yung locations ng kalaban, yung movement. Okay. So yun po ang ating ina-address. Ang pinaka-primordial concern pa rin natin dito yung kaligtasan ng more or less 300 trapped civilians. This include yung mga hostages. Okay. Ang isa pang nagpapabagal po sa ating operasyon ay dahil sa paggamit talaga ng mga iba't ibang bomba na nilalagay bawat buildings, houses. So ito ay isang taktika, no, para bumagal po yung offensive operations natin. Pero ito ay isang critical din dahil ating tinitignan yung kaligtasan ng ating mga sundalo. Ipinaalala din ng militar na bago sila magpalabas ng pahayag ay kanila muna itong biniberipika sa mga tropang nasa sentro ng bakbakan. Handa din daw anumang oras ang sandatahang lakas na protektahan ang ating mga teritoryo sa mga kalaban ng Estado, bagamat kailangan pa din daw ng pakikiisa ng mga sektor ng lipunan kontra terorismo at extremist. Ang terrorism kasi hindi lang problema dito sa Marawi City or sa bansa natin. Also a problem worldwide. Kaya dapat ang mindset natin is kailangan din natin ng strong linkages with other nations. Ito po yung ginagawa natin. Kaya meron tayong kinakandak na mga training, intelligence sharing, joint patrols, joint exercises. And these are all part of deterring and preparing our troops for a future eventualities. Dahil naman sa mga insidente ng ligaw na bala na ikinasugat ng isang sibilyan at tumama sa isang sasakyan habang nasa loob ng Kapitolyo ng Lanao del Sur, para sa Crisis Management Committee, nananatiling safe zone ang Kapitolyo. Gayunman, kailangan pa ding maging maingat, alerto at mapagmatsyag ang mga may transaksyon dito, gayong hindi na nga lang daw sa war zone nagliliparan ang mga ligaw na bala. Dahil close encounter na sila, ibig sabihin, we will expect na heavy firefight na, no? Itong Kapitolyo kasi ay according to our security updates na tatanggap natin is nasa line of fire pa yan. So parang from where our government troops are engaging this local militant group facing western, yung facing to the west ang ating military, and sa kanila facing the east. So pag nag-exchange of firefight yan, accordingly may mga lumulusot na dito bumabagsak sa Kapitolyo, sa compound. Samantala, sa nagpapatuloy na clearing operations, nasamsam ng mga otoridad mula sa bahay ng dating Marawi City Mayor Omar Ali sa Barangay Bangon ang 2 kilogramo ng droga na batay sa pagsusuri ng scene of the crime operatives, kumpirmadong ito ay mga shabu. Napaulat din na siya umano ang itinuturing na financer ng Maute Group.
Bagamat paubos na din daw ang bala ng kalaban, ayon sa JTF Marawi, ginagamit pa din daw ng mga Maute ang kanilang mga hostages bilang mga human shields. Mahigpit din ang pag-screen sa mga bakwit kasunod ng di umano'y ulat na humahalo sa mga sibilyang evacuees ang mga teroristang grupo. Yan ang pinakawaling balita sa Marawi at sa Ligan City. Live para sa Bayan, Julius Disamboron. Maraming salamat, Julius Disamboron. Yung pong mga government official natin, especially po yung mga matataas ang pwesto sa gobyerno, nandiyan yung mga governor, mayor. So, paano ma-implement ito? Paano mapipigilan pag gusto na nilang pigilan itong mga taong ito? Kilalang kilala, lalo pa yung iba na pupunta ng casino at may kasama pa mga bodyguard. So, how can PAGCOR implement the presidential decree para sila ho hindi na papasokin? Well, they can issue a memo to the casino that they have spotted this certain public official and to prohibit him from entry and remind them of the memorandum circular. And they can also, if needed, PAGCOR can even file charges against that erring official. Aha. Pero siguro sa pinakamaganda, magsumbong na lang ang PAGCOR sa taong bayan at pagdating ng eleksyon, bahala ng taong bayan, humusga. Di ba? Siyempre kasama po yun. Sa mga butante. Anyway, Opo. again... Kung halal po, paano yung mga nasa mga sundalo, mga general, yan, mga iba o mga iba't ibang mga ahensya na Correct. Appointed official sila. Correct. Wala akong eleksyon yan. Yung po mga direktor sa BIR, sa Customs, sa DPWH. Yan, correct. Paano yun? Yan, dapat ho, mag-file ho na administrative charges, sabihan sa hepe, sabihan yung pinaka-sekretaryo na itong tao na huli, and if PAGCOR would like to initiate or charges against them, they can do if they want to. Ayun. Not for violation. Okay. Sige, salamat po at sa inyong mga paliwanag. Yan lang, kasi they should do their job, no? It's very obvious na sa kanila inatang ang responsibilidad. In the circular, again reminded, all public officials to always exercise what is expected from them. Muling iginit ng National Food Authority na walang peking bigas o fake rice na binebenta sa mga palengke. Ito ba'y sinabi ni NFA Administrator Jason Aquino matapos kumalat sa social media ang ilang posts na nagsasabing may nabibili silang peking bigas. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Aquino na mas paigtingin pa nila ang pagbabantay sa mga palengke upang tingnan kung may mga kakaibang bigas na ibinebenta. Nakipag-ugnayan na rin ang NFA sa nag-post sa social media ng video ng bigas na mono'y plastic. At ayon sa ahensya, nasuri na nila ang sample nito at lumalabas sa pagsusuri na wala itong sangkap ng fake rice at ang meron ito'y starch granules na tulad ng mga totoong bigas. Pinayo naman ng NFA ang mga mamimili na bumili lamang ng bigas sa mga accredited retailer at siguraduhin wala itong kakaibang amoy. Ipinanukala ng Commission on Higher Education na isama sa requirements sa mga kolehiyo at universidad ang drug test sa mga estudyante. Ito matapos lumabas sa pag-aaral ang SHED na 4,000 kabataan ang sumuko sa Oplan-Tokhang. Sa ngayon na inaayos na ng SHED ang memorandum order para sa mandatory drug testing sa mga estudyante sa tulong ng DOJ, Department of Justice. Binabalangkas na rin ng SHED ang mga kondisyon kung sakaling magpositibo sa iligal na droga ang isang estudyante. Plano ng SHED na ipatupad ang drug testing sa mga college student sa susunod na taon. Inilunsad ng Department of Agriculture ang panibagong programa para sa mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng Malimono, Surigao del Norte. Ito ay sa pamamagitan ng Production Loan Easy Access o PLEA. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, layon ng PLEA na maging madali ang pagpapautang sa mga ito. Nagsimula na rin mamahagi ang ahensya ng mga Juan Magsasaka at Mangingisda Intervention Cards. Ang naturang programa ay may inisyal na pondong nagkakahalaga ng 15 milyong piso na makukuha sa Malimono Multipurpose Cooperative. Makakautang ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda ng hanggang 50,000 piso depende sa kalakal o aktibidad na kaya nilang i-produce.
Maaari nila itong bayaran mula 2 hanggang 10 taon na may 6% interes kada taon. Maliban dito, namamahagi rin ng DA na mga bangka sa mga mangingisda doon.